Malalaman na ni RC na peke yung hawak niyang titulo. At yung totoong titulo ay nakasanla, tuloy-tuloy ang tubo ng pera. Naku! Wala eh. Pantubos ka. Siyempre wala. Tanga ka. Yun naman pala eh. Di manahimik ka. Ate, ano to? Bakit peke itong titulong hawak ko? Di ba pinalis ko to sa inyo? Ay, ang totoo kasi niyan, RC. Sa akin ko ipinangalan. Sa'yo? Akin to, ate! Sa akin to! Bahay at lupa ko to! Pinaghirapan ko to sa Hong Kong, dugo at pawis ko. Kasi nagipit kami. Kaya yun yung naisipan namin isan lang. Ate Becca! Ate Becca! Ate Becca! Ate Becca! Ate Becca! Surprise, Ate Becca! I'm RC? back! Yes! Uuwi ka pala. Bakit hindi ka nagpasabi? Surprise nga, di ba? Kamusta naman tong bahay ko? Inalagaan mo ba tong bahay ko? Ay, oo naman, oo naman. Ano, dito na lang ba tayo? Di mo ba ako papapasukin? Asaan? Bakit? Ate? Ano? Ano? Nalimpungatan ka ba? Papasukin mo naman ako sa bahay ko. Sige. Sige, Sobrang namiss kita talaga kita, ate. Na-miss din kita. Halika. Paano? Nasabi mo na ba sa kapatid mo na naibenta natin tong bahay at lupa niya? Siyempre, hindi pa. Kararating pa lang nun. Kagaguhan mo kasi. Pati tuloy tong bahay at lupa ng kapatid ko. Naisanla natin. Bakit? Hindi ka ba nakinabang? Alam mo, inaalala ko lang, baka malaman niya na yung titulong hawak niya, piki. At yung totoo, nakapangalan sa akin. Di good. Kaya nga dapat, ibenta na natin to. Total, nakalagay naman sa titulo ikaw may-ari. O, di ba? Magandang suggestion yan, di ba? Ayos siya! Kademonyuhan mo talaga kasi lubos-lubusin eh. Ang dapat nating isipin kung paano natin matutubos to. Nako. Pasa ko dyan. Batugang ka talagang hayop ka! Oh, ate. Nakapagluto na ba kayo? Kumain na kayo? Hindi pa nga eh. Tagal mo naman kasing bumaba. Di ba binigyan na kita ng pang grocery? Ay, hamit kasi namin eh. Sorry biglaan. Ano kaya kung kumain na lang tayo sa labas? Pero sagot mo Pero ate... Tara, nakabis na rin kami. Oo, okay na yung damit mo. Halika na. Tara, halika. Halika na. RC? Sis? Ay, Oh, ate. Gabing-gabi na. Ano yun? ang utang sana ako eh. May kailangan kasing bayaran sa eskwela yung pamangkin mo bukas. At saka, may babayaran kasi akong utang. Nangungulit na. Sige, magkano ba yun? 10K lang sana. Hala, 10K. Laki naman. Sus, for sure, meron naman yan. Laki panigurado ng ipon mo sa abroad. Naku, ate, alam mo namang halos lahat ng sahod ko sa Hong Kong napupunta lang din dito sa bahay. Nga pala, paparenovate ko nga pala tong bahay bago ko umalis ng O, di ba? Kita mo.
May pamparenovate ka ng bahay? Wala ate, ano ka ba? Maglo-loan lang ako sa bangko. Tapos gagamitin kong collateral tong bahay. Kasi ganun ginagawa ng mga katrabaho ko sa Hong Kong eh. Bakit kaya hindi ka na lang muna mag-ipon? Yun, ganon ang gawin mo. Mag-ipon ka muna. Mag-ipon ka muna. Hindi ate, mas okay na to. Gusto ko rin kasing makita na maayos na rin tong bahay ko. Hindi. Sige. Ikaw ang bahala. Teka lang. Yung inuutang ko nga pala. Ay, oo nga pala. Sige ate, wait lang. Saglit lang, kunin ko lang. Ito na nga pala ate. Sige sis. Thank you ha. Good night. Sige. Good night. Ingat. Miss De La Cruz, peki naman tong titulo ng lupa na ginagawa mong collateral sa loan mo eh. Aware ka ba dito o ikaw mismo na meke nito? Ha? Hindi ma'am. Yan yung binigay na titulo sa akin ng kapatid ko. Nung na-transfer sa pangalan ko tong titulong to. Pero peki ito, Miss De La Cruz, hindi namin matatanggap yan. Hindi po. Malalaman na ni RC na peke yung hawak niyang titulo. At yung totoong titulo'y nakasanla, tuloy-tuloy ang tubo ng pera. Naku! Wala eh. May pantubos ka. Siyempre wala. Tanga ka. Yun naman pala eh. Di manahimik ka. Ate, ano to? Bakit peke tong titulong hawak ko? Di ba pinalis ko to sa inyo? Ay, ang totoo kasi niyan, RC. Sa akin ko ipinangalan. Sa'yo? eh. Akin to, ate! Sa akin to! Bahay at lupa ko to! Pinaghirapan ko to sa Hong Kong, dugo at pawis ko. Kasi nagipit kami, kaya yun yung naisipan naming isanla. Tapos, balak din naman naming tubusin yan eh, kaya lang, lumaki kasi ng lumaki yung tubo, kaya hindi na namin nabayaran. Pero, mabait naman yung napagsanlaan namin yan. Pwede namin kausapin, pwede natin kausapin. Tapos, bayaran mo na lang. Bayaran! Alin, yung pera na kayo rin ang nakinabang? Konting hiya naman, te. Sis, sorry na. Kunin nyo na lang yung mga gamit nyo. Umalis na lang kayo dito. Yabang naman na ito. Kung magpaalis, kala mo naman hindi kami pinakinabangan sa pagbabantay ng bahay niya. Nakinabang? Kayo yun, kuya. Oh, alis kami! Saksak mo sa baga mo tong bahay mo! Dito tama na. Sis, sige, ayusin lang namin yung gamit namin. Tapos, aalis na rin kami. Halika na nga. Ama, ikaw na po sana ang bahala sa akin. Bigyan mo ako ng liwanag at gabay sa bawat desisyon na gagawin ko sa buhay. Salamat po, Ama. Okay, plus 5K. Ay, nako, grabe, no? Kapatid mo pa yung nanloko talaga sa'yo, no? Alam mo, ramdam kita eh. Dati rin akong OFW. Yung abusuhin ka ng mga kamag-anak mo,
Kasi akala nila masarap yung buhay mo sa abroad, hindi nila alam, napakahirap kumita ng pera sa ibang bansa. Grabe. Hindi nila alam yung pagod, yung hirap na tinitiis mo para lang makapagpadala ng pera dito. Saka para makapag-ipon. Para syempre makabalik din dito sa Pilipinas, di ba? Okay, sige. Ganito na lang. Yung utang mo, o yung inutang ng ate mo. Yung inutang ng ate mo, ganito na lang. Sige, hindi ko natutubuhan yung mga parating na buwan. Basta bayaran mo lang ako monthly ng hanggang matapos mo yung utang ng ate mo. Maraming salamat, Mr. Ramirez. Pero paano yung titulo ng bayat lupa mo, hindi naman nakapangalan to sa'yo, nakapangalan to dun sa ate mo. Ibenta mo na yung bahay at lupa ng kapatid mo. Total, sa'yo naman nakapangalan yun eh. Uy! Ano namang kadimonyohan yan? Kapatid ko si RC. At hindi ko kayang gawa ng tarantaduhan yun ng sukdulan. Tandaan mo, mahal ko pa rin yung kapatid ko na yun. Sus! Lubos-lubosin na natin. Total itinakwil ka na nun. Uy! Tama naman na, Lito! Ano kaya kung maghanap ka ng maayos sa trabaho para makabayad tayo sa utang natin? Sus, binibigyan ka na nga ng suggestion eh. O mangatay tayo pare-pareho sa gutom. Yan lang ba yung may pagmamalaki mo sa akin? Kahit ngayon lang naman, magpakalalaki ka. Kung ayaw mo ng ganitong buhay, di maghiwalay na lang tayo. Uy! Huwag mo akong pagmamalakihan, ha? Buisit na buhay to. Kayong bahala sa buhay ko eh. Maghiwalay na lang tayo. Total, wala namang patutungan to, relasyon na to. Wala ka talagang kwentang... Wala! Ilagay ko lang po yung maleta. Sis. Sis, I'm sorry, ha. I'm sorry sa mga nagawa ko sa'yo. Nagawa ko lang naman yun dahil sa buyo ng demonyo kong asawa. Hindi ko na nga alam kung paano ako makakabawi sa'yo eh. Kasi kita mo naman, mahirap din kami sa buhay ngayon. Pero tungkol nga pala dun sa titulo ng bahay at lupa mo, kung ano man yung kailangan mo para matransfer sa pangalan mo, sabihin mo lang sa akin kasi willing naman akong makipag-cooperate eh. Sorry talaga. Sorry sa mga kabulastugan na nagawa namin sa'yo. Ate, paikot-ikutin man ang mundo, magkapatid pa din tayo. Kung ano man yung nangyari, kalimutan na lang natin yon. Pero, ate, hindi naman ibig sabihin nun ay ganun lang yun. Ang mali ay mali. Pinapatawad na kita. Pero, sa ngayon, ayoko muna magkaroon ng connection sa inyo eh. Hayaan nyo, babayaran ko yung mga titulo, yung bahay at lupa. Babayaran ko yun habang nasa abroad ako. Sis, maraming salamat. Sige ate, mauna na ako. Ingat kayo. Mr. Ramirez, salamat po sa pag-aantay. Ito na po yung last payment ko po. Yan. Congratulations, RC.
Sa wakas, natapos mo ng bayaran to. Oh, ito yung titulo ng bayad lupa mo. I-process mo na yung pag-transfer niyan sa pangalan mo para iwas problema na din. Maraming salamat talaga, Mr. Ramirez, sa pag-unawa sa sitwasyon ko. Alam ko kung gaano kahirap maging OFW. Kaya ngayong nandito ka na, enjoy your stay. Saka i-enjoy mo yung pinaghirapan mo ng napakatagal na panahon. Salamat po talaga. Sige, una na ako. Kompleto naman to, no? Okay, sige. Thank you!